near SM Mega Mall, Ortigas Center. Please announce and invite. Kindly text back for the confirmation from Pastor Jojo Gonzalez. Maraming salamat po, Pastor Jojo. Yan. Aha. Attorney Batas Kudayan po, and God bless. May problem po ako. Ang lupa na minana sa tatay ng nanay namin, ibinenta na hindi man lang nagsabi sa amin. May habol pa ba ang anak niya na hindi nakapirma? From Tibiao, Antique. Ito yung marahil yung nagpapatext kanina. Alright, okay. Maraming salamat. Lupa na minana ng tatay sa tatay ng nanay namin. So, kayo, tapos may nanay kayo, tapos yung nanay nyo may tatay. Mula dyan sa tatay ng nanay nyo, may ari-arian na dapat mamanahin ng nanay, pero ipinagbili ng iba na hindi man lang kayo kinukuhanan ng pahintulot o pagsakayan. May habol po kayo, sapagkat sa ilalim po ng Kodigo Sibil ng Bansang Pilipinas, ang isa pong anak ng isang tagapagmana ay meron pong karapatang maghabol doon po sa mga mana na dapat ay matatanggap ng kanyang sariling magulang. Ayan, katulad po nito. Si nanay, may mamanahin dapat sa tatay niya, pero hindi nakuha ni nanay. Ayan. Dapat yung mga anak ni nanay ang kukuha ng mamanahin ni nanay mula sa kanyang sariling tatay. Yan yung tinatawag sa Civil Code of the Philippines na right of representation. Right of representation. Ano ba yung right of representation? Yan po yung karapatan ng mga tagapagmana ng isang tao na mayroong mamanahin sa kanyang sariling mga magulang. Yan. So, tatlong laktaw po yan, ha? 1 is yung pong lolo, 2 is yung tatay o nanay, 3 is yung pong anak. Pagka yung anak, ang tatay o nanay niya ay namatay na, yung anak na yan may karapatang magmana sa mga arereyang maiwanan ng kanyang mga lolo at lola. Ang tawag po dyan ay right of representation to inherit. Yan, to inherit. Right of representation to inherit. At ang ibig sabihin lamang po dyan, kayong mga apo, may karapatang magmana doon sa mga lolo at lola nyo pag hindi pa nakuha ng mga tatay at nanay nyo ang mga manang yan. Paano, Atty. Batas Mauricio, katulad itong problema nitong taga-Tibiao Antique, na ipagbili na o di kaya naisan na, naidispatcha na ng mga kapatid ng nanay nila sa ibang tao. Yung mga ari-arian dapat ay may bahaging mana kanilang nanay. May habol pa ba sila? Meron po. Kung pwede po kayo magsampa ng kaso, sampahan po niyo yung kaso, yung binentahan, yung pinagsanlaan, yung dinispatchahan, at pagkatapos sampahan din niyo ng kaso kasama yung pong mga tagapagmana o kasamang tagapagmana ng nanay nyo na hindi po nagbigay sa inyo ng inyong karapatang makapagmana. Kasama nyo silang lahat. Pagkatapos, habulin yung pong ari-ari ang mana. In fact, dalawang klase ng kaso ang po pwedeng isampa ng mga tagapagmana na hindi nabigyan ng mana. Ang una po ay para mabawi yung mana na dapat mapunta sa kanila. At pangalawa, dapat po yung pong dapat po ay yung pong mamanahin kasong kriminal dahil yung pong mamanahin na hindi nakuha. Bakit po mayroong kasong kriminal? Dahil pagka po sinabi ng isang tagapagmana, siya lang ang tagapagmana, bagamat meron pa palang mga iba na dapat ay kasamang magmamana pero itinatanggi niya. Ayan po isang uri ng pagsisinungaling. Oops, nawala tayo. Yan po isang uri ng pagsisinungaling na kung pwedeng magkaroon ng suliranin. Ayan. Dali po lamang at tayo po ay gagamit ng ibang telepono upang makabalik dito po sa ating mga himpilan ng radyo. Wala po baka po nawala ng load yung ating ginagamit na telepono. Magkaganoon ba? Tuloy-tuloy tayo. Alright. Okay. Salamat sa Diyos sa ngalan ni Jesus at tuloy-tuloy po tayo sa ating pagsasay po po. Pansamantala kami po ay nawala. Pero sabi nga ng aming Father John Febrero, ang station manager namin dito, the public service must go on. Tuloy-tuloy ang servisyo. Yeah, kahit na nasa malayo. Ang mga nagsasay po sa DYKA. Ganon din na sinasabi ni Pastor Emma Aquino sa DXAS yan po sa Zamboanga. Ganon din na sinasabi ni Station Manager Johnny Pilabor diyan po sa Camp Balogan City, sa DYMS Action Radio. At ang totohanan lang, ganon din po sinasabi ng cable television na ito, ng mga may-ari nito at ng mga namamahala. Tuloy-tuloy lang daw po ang servisyo at ganoon din na sinasabi, siyempre, yung Aisel Pamadico sa Batas Internet TV sa ilalim ng internet website www.batasmedia.com. Tumawa po tayo sa iba pang mga nagte-text sa atin. Napakarami po ng mga nagte-text, okay? Alright? Okay, tingnan po natin.
sa 0916-992-6652. Ayan. Hi, Attorney Gudayan. Ano po ba ang hapon ng isang sponsor na hindi nakatapos magbayad sa kanyang scholarship plan? May paraan pa po ba para maibalik ang pera inihulog ko sa plan? Ang problema po, pagka po yung kumpanya na kung saan kinuha niyo yung scholarship plan na yan, sarado na. May problema po tayo dyan. Yung pong isang halimbawa nito, yung Legacy. Legacy Educational Plan at kung ano namang plan, kasama na Leche Plan. Ayan, talaga naman. Kaya nga po sinampahan na ng kasong large-scale swindling. Yung pong may-ari ng Legacy at yung kanyang mga opisyales at iba pang mga may-ari dito sapagkat itinutuloy na pangluloko at pangumit yung ginawa nila dahil hindi nila pinangalagaan yung pera na ipinasok para sa mga scholarship plan. Kaya pag sarado na po yung kumpanya kung saan nyo kinuha ang scholarship plan, hindi na po matutuloy yung scholarship plan na yan. Kawawa man yung inyong anak, kawawa man yung estudyante o yung kanyang scholar na pinatutungkulan nyo ng scholarship plan, pero wala po tayong magagawa. Ba't walang magagawa? Ganun eh. Walang magagawa kasi nagsarado. Mahahabol pa ba nyo? Hindi makasagot si Batas Mauricio kasi nga, kaya nga nagkakagulo dahil nawawala pera. So ano pa hahabulin? Panalangin na lang mo niya in the meantime, ipanalangin na lang mo niya na sana maging mahusay ang gobyerno sa paghanap ng mga ari-arian, ng mga taong nasa likod, ng mga kumpanya na bumagsak at hindi na makapagbigay sa kanilang scholarship plan para yung mga ari-arian yan ang kanilang mahabol at siyang magastos para maibalik yung mga ikinontribusyon man lamang sa scholarship plan na yan. Okay? Salamat sa Diyos sa ngalan ni Jesus. Sa 0909-118-4106. Attorney Batas Gudayan, kailangan po bang mag-file ng resignment? Baka po resignation. Resignation ng isang kagawad parang kumandidato sa pagka-barangay chairman? Hindi na po, kasi lahat kayo matatapos ang term niyo dyan Kaya tuloy-tuloy lang. Wala naman pong problema yan. Okay? Tuloy-tuloy kayo sa posisyon niyo bilang kagawad, okay lang na tumakbo kayo bilang pagka-barangay chairman at hindi niyo na kailangan na mag-file ng resignation. Kasi kung talagang kailangan mag-file ayon sa batas, considered resign kayo sa sandaling mag-file kayo ng Certificate of Candidacy ng pagka-barangay chairman. Pero po pwede pa bang mag-file ng Certificate of Candidacy? Pwede ba? Hindi ko yata alam ito. Yan yun, tatanungin natin sa Commission on Elections. Kaya marami nang nangangampanya dahil ang pagkakaintindi ko tapos na yung deadline. Yan, Sir Gudayan. Ako po ay nagtatrabaho sa isang company ng tubig. Hanggang ngayon, wala pa kami increase. Ako po ay taga-Barbasa. Pwede kaya namin ipalibor to? Alam po ninyo, kung dinibigyan na po kayo ng minimum pay at 0932-532-0299, kung binibigyan na po kayo ng minimum pay, ayon po dyan sa umiiral na mga lituntunin, dyan po sa inyong lugar, okay na po yun. Okay na po yun. Kasi kung minimum pay na yan, at nakakatupad na sa batas na nagsasabing ito bilang mababang sahod para sa isang manggagawa sa inyong lugar, wala pong kakibat at tungkulin yung pong may-ari ng kumpanya kung saan may nagtatrabaho na magdagdag ng sahod. Basta nakakapagbigay na siya ng pinakamababang sahod na kinatakda ng batas, yung tinatawag nating minimum wage, nakakatupad na sa batas at wala na siyang ibang obligasyon. Yung pong karagdagang sahod, batay na lamang kung kumikita ang kanyang kumpanya, kung maganda ang performance ninyo bilang mga manggagawa, kung yung gastusin ng kumpanya nabababaan para na siguro mas marami ang kita na pumapasok sa kumpanya. Ganun po yung mga lituntunin dyan. Pero wala pong batas na nagtatakda ng obligasyon sa mga may-ari ng kumpanya at sa mga opisyales na nagpapatakbo nito na magdagdag ng sahod, magbigay ng increase dyan sa kanilang mga manggagawa na sumasahod na ng minimum wage. Ang tanong, paano kung hindi pinapasahod ng tama? Paano kung ang sahod mababa doon po sa sahod na itinatakda ng batas? Halimbawa, itinatakda ng batas ay 200 pesos a day, pero ang pinapasahod lamang ay 150 pesos. Naku po, meron pong tungkulin yung may-ari ng kumpanya o di kaya yung pong mga opisyales nito na bayaran ang kabuuan. Kung ang pinakamababa ay 200 at ang ibinabayad lang sa inyo 150, nakakagawa po ng krimen yung pong may-ari ng kumpanya at yung mga opisyales na nagpapatakbo ng kumpanya ito. Kung pwede po silang makulong hanggang 3 taon. Kaya kung ako kayo, manggagawa na hindi na babayaran ng tama ayon sa tinatakdang pinakamababang sahod ng batas, kausapin niyo muna yung may-ari, kausapin niyo muna yung opisyal